Sobrang taas ito. Yung mga bahay doon, halos mga posporo na kalalaki. Kasi kung iikot pa tayo, kukonsume tayo ng 5 oras. Sa shortcut na to, 1 oras lang kailanganin natin. Grabe, nasa taas kami, yung ulap nasa baba. Para kaming nasa taas ng eroplano. Problema yung mga bato na yan, lalaki. Tingnan natin, dadaan tayo sa pinagitnaan ng backhoe. Yan. Yan, oops. Galing. Sinabing shortcut. Dalawang bundok na mataas. Pero hindi pa natatapos. Punta pa tayo doon sa pinaka-tuktok na yon. Doon pa tayo dadaan. Oh, nasaan na? Hindi na natin makita yung harap. Busina. Bulaga! So doon kami galing sa Boston. Ngayon, papunta tayo ng Pilipinas. Actually, Boston dito sa Agusan ba? Patawid tayo ng probinsya na Davao de Oro. Gandang araw mga kalayas. Nasa biyahe tayo ngayon. Papunta tayo sa Davao de Oro. So, ang biyahe natin dapat ay nasa 5 hours dahil magbabaybay tayo sa mga municipality. So, narealize ko kasi umattend ako sa isang meeting sa isang barangay dito sa community. Nasuggest nila na mayroon daw ditong shortcut. Yun nga lang, ang shortcut na to ay medyo delikado at sobrang tataas. Kumbaga, magkocross ka sa pinakamatataas na bundok. Pero, ang benefits naman is 1 hour lang yung travel. So, sobrang layo. Yung 5 hours na iikot ka and then 1 hour lang. So, makatipid ka sa oras and sa diesel. So, kaya napag-isip-isip ko, bakit ba hindi natin pwedeng itry? Kaya itatry natin. Actually, sa totoo lang, takot na takot yung driver. Ayaw lang nitong tumanggi, nahiya lang sa akin. Pero syempre, part ng trabaho, wala tayong magagawa. Kaya kailangan sumunod. So lakas loob na lang kaming tumawid dito kasi nandito na rin kami. Actually, ang baba nga pala nito yung Diwalwal. Yung Mag Diwalwal. Woo! Grabe ang pags! Woohoo! Grabe ang pags. Alas 2 pa. Alas 2 ng hapon. Sobrang dami ng pags. Maaraw to ha. Pero kita nyo ang pags. Kailangan magbusina lagi yung driver kasi nga delikado. Minsan may mga biglang sumusulpot ng mga motor. And then mga paliko. At syempre medyo malabo yung daan natin gawa nung pags. Yun nga, dahil mas pinili natin yung shortcut. Ayaw natin piliin yung 4 hours travel pabalik. Kaya ginawa natin, nag-cross tayo sa bundok. So, expected na ganito kahirap yung dadaanan natin. Pati daan, nag-cross din. Pero kagandahan nito, abot na natin ang langit. Dahil sa mga pags. Mahirap talaga pag shortcut. Bali, 1 week kasi tayong ang layo ng biyahe natin. Actually, galing pa tayo ng Siargao and then Surigao. Biyahe tayo ng Agusan, Del Sur, punta tayo ng Del Norte, tapos pumunta tayo ng Davao Oriental. So, pabalik na nga tayo ng Davao de Oro at Norte. Kaya gusto natin mapabilis yung biyahe, kaya dito tayo dumaan.
Landslide prone area. Uy, mga imbornal sa taas oh. Landslide. Hulog. May tao sa taas. Oh. Tayo sa taas. Doon tayo aakyat. Doon kami aakyat sa taas. Doon. Grabe ang tataas ng bundok dito, delikado. Kung nasa video lang mapapansin para mababa, pero pag sa actual na, sa totoo lang sobrang taas talaga. Nakakatakot dahil nakakalula yung taas. Yun. Yun. Yan, ano, kita mo. Tatawin na ba yan? Pag sinabing shortcut, shortcut. Nakatawid na tayo ng dalawang bundok na mataas. Pero hindi pa natatapos. Punta pa tayo doon sa pinaka-tuktok na yon. Doon pa tayo dadaan. Kasi nga, mas pinili natin yung shortcut daw. Yan, tingnan yung doon. So, hindi. Logger lang tayo, logger. Oh. Woohoo! Ganyang katataas ang bundok dito. Ayan, wala ng bundok. Oh, nasaan na? Nasaan na? Hindi na natin makita yung harap. Busina, busina. Busina call, busina call. Bulaga! Ayun! Oops, tigil mo muna. Ay, nako. Grabe! Dito tayo ngayon sa ano? Pababa tayo ngayon sa isang probinsya. Uy, mataas nga, maglugir ka. Bali, bigla kami nabulaga. Yung pag-ahon namin, sobrang taas pala yung ilalim. Kaya napaisip kami at nagplano na talagang dapat logger talaga yung gagawin namin. Doon kami galing sa sa Boston. Ngayon, papunta tayo ng Pilipinas. Actually, Boston dito sa Agusan pa. Patawid tayo ng probinsya ng Davao de Oro. Tatawid ka lang sobrang taas. Yan makikita mo, mabubulaga ka. Ayan. Magluluger kami. Bukas tayo ng bintana tapos patay tayo ng aircon. Actually hindi talaga advisable na daanan kasi nga sobrang taas. So luger lang, sagadang luger. Parang hindi ka man nakaluger. Segundo yan eh. Ayaw mo ng primera? Gapang lang. Katakot, grabe ang lamig ng sobrang taas ito. Ayun yung mga bahay doon, halos mga posporo na kalalaki. So, kasi kung iikot pa tayo, kukonsume tayo ng 5 oras. Sa shortcut na to, 1 oras lang kailanganin natin. Grabe hampas ng hangin, lamig. Tingnan niyo, nasa baba kami. Oh, nasa taas kami, yung ulap nasa baba. Para kaming nasa taas ng eroplano. Slide. Tingnan mo ng slide. Woo! Yung bangil dito. Uy, mag-focus ka sa pag-drive mo. Bangil dito sir, bangil. Grabe Yung problema yung mga bato na yan, lalaki. Oh, tingin. Ayan. Natakot? May takot kasi ako sa mga Maganda dito sa baba. Dito ka sa kanan. Nakakalula. Ay, kalula. May picture tayo dyan. Up. Preno. Kanan. Ang layo mo, doon ka ba dito? Dito ka dumikit. Oo siya. Baka masalubong tayo. Ganyan pa kataas
Hirap masalubong nito kasi paakyat to. Ayan o. Mababa o. Woo! Yung sa left side actually, wala kasi siyang harang. Kung meron man, hindi ganun ka concrete. Tapos yung ilalim niya wala ng lupa. Tapos matanaw mo na yung pinakailalim. Stop. Kung first time mo dito, tingnan mo. Ricardo. May ano dito kami dadaan sa ilalim ng ano. Dito tayo dadaan sa tingnan natin, dadaan tayo sa pinagitnaan ng backhoe. Yan. Galing. Style, no? Ayan, kaya. Yan, makabundukan dito. Nakababa na kami doon sa pinakamataas, pero pansinin nyo, sobrang taas pa rin kung titingnan nyo pinakailalim. So ito yung unang barangay na makikita natin dito. Ito yata ay part na ng Mount Diwalwal. Ito yung mga part na ng mga quarry site. So delikado yung mga nakatira dito, pero karamihan naman dito yung mga empleyado yata or mga dito talagang gumagawa. Pakita ko sa inyo. Putik. Taas. Sa part na to hindi ako makalapit sa pinakagilid kasi baka ako mahulog dahil sobrang taas talaga at walang harang. Parang yung taas ng bundok dito para di mga nasa Baguio City o nasa Benguet. So may mga similar lang sila na ganun katataas. Yun nga lang dito talaga hindi pa ganun ka build up yung mga daan. And then landslide prone area talaga mga ito. Yung remaining 30 minutes ay makakonsume natin. Puro pababa ito. Kaya nag-iingat tayo sa pagbabiyahe. Kaya ingat-ingat yung driver. Actually, nai-nervous din siya. Grabe! Okay. Grabe. Ito ko nahirapan kanina. Ito baling-bali oh. Baling-bali nga. Siko ito, yan oh. Siko. Talagang ang tawag dyan, Diyos ko po. Actually, ang baba nito ay malapit daw ito sa Diwalwal. Kung familiar kayo. Uy, bata. Bata oh. Mga community na dito. Normal na lang sa kanila. Bali, baka matanong nyo po bakit dito kami dumadaan at bakit madalas kami sa mga lugar na ito. Actually, parte po ito ng aming trabaho and tumutulong tayo sa mga community para maturuan sila and then tutulungan sila pagdating sa kanilang mga financial capital sa kanilang mga businesses. Kaya yung mga kasulok-sulukang barangay, mga kabundukan, may mga kabahayan, mga community, yun talaga yung gustong tulungan ng card MRI. So ito kasi yung mga unserved na hindi napupunta ng mga financial institution, ng mga bangko. Sila yung mga vulnerable. Uy, bulusok na ito. Ilugan mo talaga ito eh. Parang hindi kaya ng segunda yan. Dapat first gear. Magsadsad ba o yan o? Kita yung ano. Bulusok kayo. Sa pagkakataong ito, medyo nakakalahati na kami ng mga matataas sa bundok. And medyo nawawala-wala na yung kaba. Pero may mga times din na talagang bumabalik gawa nung may mga sirandaan. Hindi sa ilalim talaga walang lupa. So, at least medyo malapit-lapit na tayo. Oh, katakot. Oh, may motor. Yan sa ito yung pinagtatayuan ng tao. Bangin na yan dyan. Sobrang lalim. Kaya tigil tayo kasi may motor. Ano mo ang tubig. Dito ka kanina. Kinabahan ka siguro kanina.
Kaya pa. Kaya. Kaya. Kaya, oy! Kaya, oy. Kurog-kurog ang tuhod, oy. Kurog-kurog ang tuhod. Yan. Galing ka langit, bumaba ka sa lupa. Yung tipong ano, isang oras ka pababa, puro pababa. Oh, motor. Sina, lasing naman kasi. Hulog ka dyan. Bagong palit ang brake. Pagtanggal ng brake pad namin ng isa eh. Toy, biyahe mo pa ito na isang bisis, hindi ka naman nasisira. Kaya importante talaga na yung sasakyan natin ay kondisyon, lalo yung mga brakes, saka yung mismong sasakyan dahil napakadelikado lalo sa mga ganitong daan. Buti na lang itong sasakyan natin na dala ay condition to, bagong change or bagong maintenance. Ayun, so malapit na tayo. Mga 15 minutes na lang siguro ito, although may mga pa-curve pa and pababa. So kayang-kaya na ito. Wala na yung kaba-kaba natin. So after dating natin sa bayan mamaya ng Montevista, diretso na tayo sa Tagum City. So yun lang, na-share ko lang po sa inyo yung mga biyahe po namin dito sa Mindanao. And parte po ito ng ating trabaho at hindi po ito ano lang, relax, hindi itong mga lugar na ito ay part ito ng ating mga siniserve. So yun lang mga kalayas, thank you very much sa panonood ng video. And comment lang po kayo kung mayroon kayong gustong itanong and share. Thank you. Bye-bye.